Ito ay nanggaling kay Bong Dalo. Dapat pong padaliin ang pag-correct sa birth certificate. Kasi po, ang ginagawa nila ay paisa-isang letra lang po. Kung mali ang pangalan at apelyido at birth date, minsana na lang po. Kung late registered naman, ay papupuntahin ka pa kung saan ka na ipanganak. Andito ako sa Luzon, tapos doon ako pinanganak sa Mindanao. Ang layo naman. Magkano pang gastusin? Kawawa naman ang tao. Ay mukha talagang pahirapan ito. Sa tingin ko, sa mga nagagawa na ating improvement gamit ang e-gov at internet, dapat ay isa na ito sa mga serbisyong hindi na nating inaalala. Napaka-basic naman yan. At ilang oras ang kakainin sa inyong araw para lang pilahan ang iisang dokumento. Nitong nakaraang linggo lang, sa pamamagitan ng PSA o Philippine Statistics Authority, meron na tayong PSA e-certificate service. Dito na kayo makakapag-apply ng digital copy ng inyong birth certificate, marriage certificate at iba pang mga dokumento. Dapat ay kasama na ng PSA ang ganitong serbisyo. At kung magre-request ng physical copy, ay dapat naman sa kahit saang branch ng PSA, pwede nang tungkunin. Ang mahalagang bahagi rin dito ay dapat i-recognize o dapat tanggapin ang mga digital document ng lahat ng opisina sa ating bansa. Dapat ito kilalanin ng bawat government office upang maging kapaki-pakinabang ito. Kung tutuusin, marami na tayong serbisyo sa e-gov na kailangan lang fully ma-integrate sa workflow ng iba't ibang opisina. We need to be open in integrating so our digitization program can succeed. But having said that, kailangan natin intindihin na ang physical appearance sa ibang proseso ay hindi natin maisawalang bahala para hindi tayo malusutan ng fraudulent birth registration. Nakita naman ninyo ang nangyari kay Alice Go. At yan, exactly, ganyan ang nangyari. Fraudulent birth registration